Gusto mo bang kumuha ng MySSS ID card online gamit lang cellphone mo? Sa video na ito, ipapakita ko ang kumpletong step-by-step na proseso mula sa pag-apply sa MySSS portal, paggawa ng Discartech account, hanggang sa pagkuha ng card sa RCBC. Kaya siguraduhin panoorin mo ito hanggang dulo para wala kang ma-miss na mahalagang hakbang. Bago ang lahat ng yan, paki-like at subscribe muna para updated ka sa next video tutorial. Bago natin simulan, i-click muna ang full screen icon upang kitang-kita ang bawat detalye sa screen. Ngayon, open natin ang Google Chrome. Sa search bar, i-type ang SSS portal. Pagkatapos ay click ang website na member.sss.gov.ph. Mag-login gamit ang inyong user ID at password. Kung nakalimutan ninyo ang inyong password, i-click lamang ang Forgot Password upang ma-reset ito. Pagkatapos mag-login, maaring hilingin ng SSS ang karagdagang verification. Mayroon itong dalawang option, time-based one-time password at one-time PIN through SMS. Sa tutorial na ito, ang gagamitin natin ay ang time-based one-time password. Makukuha ang code na ito sa Google Authenticator app. Tapos balik tayo sa website at ilagay ito sa MySSS portal. At pagkatapos ay i-click ang login. Kapag naka-login na kayo sa MySSS portal, lalabas ang Privacy Consent and Declaration. Basahin ito. Pagkatapos ay i-click ang Agree. Pagkatapos, i-click ang tatlong guhit o menu icon sa upper left corner. Piliin ang Services. Pagkatapos ay i-click ang MySSS Card. Makikita ninyo rito ang inyong mga rehistradong impormasyon tulad ng address, mobile number, at email address. Siguraduhing tama at updated ang lahat ng impormasyon. Kung may kailangang baguhin, i-update muna ito bago magpatuloy. Kapag tama na ang lahat ng detalye, i-click ang Next. Sa bahaging ito, gagamitin ng SSS ang inyong Philippine National ID upang ma-verify ang inyong pagkakakilanlan. Basahin muna ang Unconsent Form. Pagkatapos, lagyan ng check ang confirmation box bilang pagsang-ayon sa verification process. Kapag tapos na, i-click ang Next. Kapag humingi ng permission ng browser para sa camera, piliin ang Allow this time at piliin ulit ang Only this time. Ngayon ay kailangan nating kumpletuhin ang live selfie verification. I-click ang Start Liveness. Sundin lamang ang mga instructions na lalabas sa screen hanggang makumpleto ang verification. Kapag lumabas ang mensaheng Verification Successful, i-click ang Proceed. Ngayon naman ay pipili tayo ng Partner Financial Institution o PFI. Sa tutorial na ito, ang gagamitin natin ay ang RCBC Discartech. I-click ang Rizal Commercial Banking Corporation. Pagkatapos, i-click ang Next. Kapag lumabas ang confirmation message, i-click ang Proceed. Sa susunod na page, makikita ninyo ang Data Sharing Consent and Certification. Basahin muna ang mga ito. Pagkatapos, lagyan ng check ang lahat ng kinakailangang confirmation boxes bilang pagsang-ayon sa mga terms and conditions. Kapag tapos na, i-click ang Next. Kapag matagumpay ang inyong application, makikita ninyo ang inyong transaction number. Napakahalaga ng transaction number na ito dahil kakailanganin natin ito sa susunod na hakbang kapag gagawa na tayo ng RCBC Discartech account para sa pagkuha ng MySSS ID card. Maaari ninyo itong screenshot, isulat sa papel o isave sa inyong phone. Makakatanggap din kayo ng confirmation email mula sa SSS, kaya siguraduhing i-check ang inyong inbox o spam folder. Kapag naisulat o na-save na ninyo ang inyong transaction number, maaari na tayong mag-sign out. Ay click ang Next upang bumalik sa homepage. Pagkatapos, i-click ang tatlong guhit sa upper left corner. Piliin ang Sign Out. Kapag naka-sign out na, maaari na ninyong isara ang browser. Ngayon naman, ituturo ko kung paano gumawa at mag-verify ng RCBC Discartech account na siyang susunod na requirement at kinakailangan bago kayo makapag-avail ng MySSS ID card. Buksan natin ang Google Play Store. Sa search bar, i-type ang Discartech. Kapag nakita na ang app, i-click ang Install. Pagkatapos ma-install, i-click ang Open. Pag na-open na, i-click ang Tara na sa Discartech. Pagkatapos, i-click ang Gumawa ng Discartech account. Basahin muna ang mga paalala at impormasyon. Kapag tapos na, i-click ang arrow sa ibaba ng screen. Pagkatapos ay i-click ang Agree. Sagutin lamang ang mga tanong na lalabas sa screen. Pagkatapos ng bawat tanong, i-click ang Susunod. Sa part na ito, ilagay ang inyong mobile number. Siguraduhin ito rin ang mobile number na nakarehistro sa inyong SSS account at ang SIM na kasalukuyang ginagamit sa inyong cellphone upang maiwasan ang problema sa verification. Kapag tama na ang number,
I-click ang I verify ang mobile number. Makakatanggap kayo ng one-time password o OTP sa pamamagitan ng SMS. Kapag natanggap na ang OTP, automatiko itong ilalagay ng app. Kung hindi, i-enter lamang ito ng manumano. Kapag verified na ang mobile number, mapupunta ka sa account verification. I-click ang tara na. Basahin muna ang mga paalala, pagkatapos ay i-click ang susunod. Sa bahaging ito, pipili kayo ng valid ID na gagamitin para sa verification. Pakitandaan na ang mga ID na nakalista lamang sa app ang tinatanggap ng RCBC Discartech. Piliin ang valid ID na mayroon kayo. Pagkatapos, i-click ang Let's Go. Kapag humingi ng permission ng app para gamitin ang camera, piliin ang Only This Time. Ihanda ang napili ninyong valid ID. I-click ang Capture. Iposisyon ng maayos ang ID sa loob ng frame at tiking malinaw ang kuha. Kapag malinaw na ang larawan, i-click muli ang Capture. Pagkatapos, i-click ang Susunod. Susunod naman ang Selfie Verification. I-click ang Capture. Sundin lamang ang mga instruction na lalabas sa screen upang makumpleto ang liveness verification. Kapag matagumpay ang verification, i-click ang Ipasa. Kung sakaling bigla kayong ibalik sa login page o hilingin kayong maglagay ng password, huwag mag-alala. I-click lamang ang Back upang bumalik sa verification process. Pagkatapos ng verification, automatikong lalabas ang inyong impormasyon batay sa valid ID na inyong isinumite. Suriing mabuti ang lahat ng detalye. Kung tama na ang impormasyon, i-click ang susunod. Sa bahagi na miyembro ako ng SSS, ilagay ang inyong SSS number at ang transaction number na nakuha mula sa My SSS portal. Kapag kumpleto na ang impormasyon, i-click ang susunod. Kung muli kayong ibalik sa login page, i-click lamang ang back. Ngayon naman ay ilagay ang inyong personal na impormasyon. Kabilang dito ang marital status, gender, place of birth, at email address. Kapag kumpleto na ang lahat ng detalye, i-click ang susunod. Ilagay ang inyong present address at permanent address. Kung magkapareho lamang ang inyong present address at permanent address, i-check lang ang icon na ito na nagsasabing pareho ang address. Pagkatapos, i-click ang susunod. Sagutin lamang ang mga tanong tungkol sa Politically Exposed Person o PEP. Kapag tapos na, i-click ang susunod. Sa bahaging ito, ilagay ang inyong work information at work address. Kung wala kayong kasalukuyang trabaho, ngunit mayroon kayong dating employer, maaari ninyong ilagay ang inyong previous employment details. Ito ay dahil maaring kailanganin pa ring maglagay ng work address kahit piliin ang unemployed. Kung wala pa talaga kayong naging trabaho, tiyaking kwalipikado muna kayo sa requirements ng My SSS ID card bago ipagpatuloy ang application. Kapag kumpleto na ang impormasyon, i-click ang susunod. Para sa additional details, piliin ang inyong source of funds at makikita rin dito ang inyong SSS number habang ang TIN at GSIS number ay optional lamang. Kapag tapos na, i-click ang susunod. Ngayon ay gagawa tayo ng 4-digit passcode para sa inyong Discartech account. Pumili ng passcode na madaling tandaan ngunit hindi madaling mahulaan. I-enter ang 4-digit passcode. Pagkatapos ay ulitin ito para sa confirmation. Hintayin lamang na makumpleto ang setup. Kapag matagumpay ang registration, makakakita kayo ng mensaheng nagsasabing ongoing pa ang account verification. Karaniwan itong tumatagal ng hanggang 24 oras bago ma-access ang iba pang features ng app. I-click ang bumalik sa login, ilagay ang 4-digit passcode na ginawa ninyo. Para sa initial setup ng app, i-click ang Let's Go. Kung may fingerprint sensor ang inyong cellphone, maaari ninyong i-activate ang biometric login sa pamamagitan ng pag-click sa I activate na natin. Kung hindi naman supported ang inyong device, piliin lamang ang skip. Pagkatapos, i-register ang inyong device sa pamamagitan ng pag-click sa i-register na. Kapag nasa home screen na kayo, maaari ninyong i-skip ang mga introductory screens. I-click ang Close upang bumalik sa homepage. Pagkatapos, i-click ang card. Sa puntong ito, hindi pa automatikong approved ang inyong Discartech account. Dadaan muna ito sa evaluation ng RCBC. Kapag naaprubahan na ang inyong account, saka lamang magiging available ang pag-avail ng My SSS ID card. Tomorrow. Ngayon naman, i-check natin kung pwede na ba mag-avail ng My SSS ID card gamit ang RCBC Discartech. Una, mag-login sa RCBC Discartech, pagkatapos i-click ang card. Kapag available na ang My SSS card, ibig sabihin ay naaprubahan na ang inyong Discartech account at maaari na kayong magpatuloy sa application. Bago kayo makapag-avail ng My SSS ID card,
Kailangan munang lagyan ng sapat na balance ang inyong Discartech account. Sa tutorial na ito, gagamit tayo ng GCash para mag-transfer ng pera. Buksan ang GCash app at mag-login sa inyong account. Sa home screen, i-click ang Bank Transfer. Piliin ang local banks. Sa search bar, i-type ang RCBC at piliin ang RCBC Discartech. Ilagay ang halaga na nais ninyong i-transfer. Pagkatapos ilagay ang pangalan ng account holder, Discartech account number at email address. Kung hindi ninyo alam ang inyong account number, bumalik muna sa Discartech app. Ay click ang account. Makikita rito ang inyong account number. Kopyahin ito. Pagkatapos ay bumalik sa GCash. Kapag nailagay na ang lahat ng impormasyon, i-click ang Send Money. Basahin ang transaction details at tsaking tama ang lahat ng impormasyon. Lagyan ng check ang confirmation box. Pagkatapos, i-click ang Pay. Kapag nakatanggap ng OTP, ilagay ito at i-click ang Submit. Hintayin makumpleto ang transaction. Kapag successful na ang transfer, i-download o i-save ang inyong GCash receipt para may kopya kayo ng transaction. Ngayon, bumalik tayo sa Discartech app. Kapag pumasok na ang inyong deposit at mayroon ng sapat na balance para sa card fee, maaari na kayong magpatuloy sa pag-avail ng My SSS ID card. Sa home screen ng Discartech app, i-click ang card. Pagkatapos, i-click ang Avail na Dis. Ngayon ay pipili tayo ng RCBC branch kung saan kukunin ang inyong My SSS ID card. Sa area, click natin ang drop-down, then i-type natin kung saan ang province natin. Pagkatapos sa branch name, makikita rito ang listahan ng mga available na city o municipality na may RCBC branches. Piliin ang branch na pinakamalapit sa inyong lugar. Kung walang lumalabas na branch sa inyong napiling location, maaaring wala ng available na slot. Subukan lamang pumili ng ibang branch o kalapit na lungsod. Kapag nakapili na, i-click ang Confirm. Pagkatapos, i-click ang Sure na. Kapag lumabas ang mensaheng Card Payment Successful, ibig sabihin ay matagumpay ng nabayaran ng card fee at naisumite na ang inyong application. I-click ang Tingnan ang cards. Sa page na ito, makikita ninyo ang kasalukuyang status ng inyong My SSID card. Karaniwan, inaabot ng 1 hanggang 2 linggo bago maging available para sa pickup. Ngunit maaring mas maaga o mas matagal depende sa processing. 2,000 years later. Kapag ang status ng inyong card ay ready for pickup, maaari na ninyo itong kunin sa napili ninyong RCBC branch. Kung nais ninyong malaman ang mismong proseso ng pag-claim ng My SSS Die Card sa RCBC branch, mayroon akong hiwalay na step-by-step video tutorial para rito. Panoorin ninyo rin yun upang maging handa kayo sa araw ng pagkuha ng inyong card. Ilalagay ko na lamang sa description ang link. At ganun lang kadali ang pagkuha ng My SSS ID card online gamit lang cellphone. Kung mayroon ka pang mga tanong, i-comment mo lang sa ibaba at susubukan kong sagutin ang mga ito. Kung nakatulong at nalinawan ka sa videong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-share para mas marami pang matulungan. Maraming salamat sa panonood.